Sa loob ng 4 na gabi, unti-unting nalaman ni Marco ang lihim ng bahay. Ngayon, dumating na ang ika-5 gabi, at oras na para malaman kung sino ang tunay na makakatakas. Kung mahina ang loob mo, may oras ka pang umatras, pero kapag nagsimula na ang kwento, wala nang balikan. Mahigpit na hawak ni Marco ang lumang susi. Hindi niya alam kung saan ito ginagamit. Ngunit pakiramdam niya, iyon na lamang ang natitirang pag-asa. Habang sumisikat ang araw, nagpasya siyang umalis sa bahay. Mabilis niyang inilagay ang kanyang mga gamit sa sasakyan. Hindi na siya lilingon. Hindi na siya babalik. Pag-andar ng makina, bigla itong namatay. Sinubukan niyang pa-andarin muli. Wala. Lumabas siya upang tingnan ang sasakyan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lahat ng gulong ay nakabaon sa putik. Ngunit hindi umulan noong gabi. At sa putik, may 12-dosenang bakas ng paa. Lahat ay papunta sa bahay. Walang kahit isang bakas ang palabas. Napaatras si Marco. Muli niyang narinig ang mahinang bulong. Hindi ka pa pwedeng umalis. Tumakbo siya pabalik sa loob. Isinara niya ang pinto. Isinandal ang kanyang katawan habang hinihingal. Maya-maya, tumunog ang lumang orasan. Ding, ding, ding. 3:00. Kasabay nito, TOK, TOK, TOK. 3 katok. Ngunit hindi na sa pinto. Hindi na rin sa aparador. Ngayon, parang nanggagaling ang katok sa ilalim mismo ng sahig. Biglang nagsimulang manginig ang buong bahay. Unti-unting bumukas ang lumang aparador. Lumabas ang malamig na hangin. At sa pinakailalim ng hagdan, may isang matandang lalaki. Siya rin ang nakita ni Marco sa labas kagabi. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanyang mukha. Hawig na hawig niya si Marco. Ngumiti ito, at sinabi, 20 taon akong naghintay ng kapalit. Hindi maintindihan ni Marco ang ibig sabihin. Ngunit may iniabot ang matanda. Isang lumang litrato. Larawan iyon ng isang batang lalaki. Sa likod nito ay may nakasulat, Marco 2006. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Iyon ang litrato niya noong bata pa siya. Paano napunta iyon sa bahay? Tumulo ang luha ng matanda. At sa nanginginig nitong boses ay sinabi, Anak, patawarin mo ako. Parang huminto ang oras. Unti-unting bumalik sa isip ni Marco ang mga alaalang matagal na niyang nalimutan. Naalala niya ang isang gabing nawala ang kanyang ama. Sinabi noon ng mga pulis na umalis lang ito at hindi na bumalik. Ngunit mali pala ang lahat. Hindi siya iniwan ng kanyang ama. Inialay nito ang sarili upang mailigtas ang kanyang anak mula sa sumpa ng bahay. 20 taon siyang naging bilanggo ng bahay. At ngayon, natapos na ang panahon niya. Dahil bumalik si Marco, humakbang ang ama palapit sa kanya.